Lagot ka ngayon, Hontiveros, na mutla di nakaligtas sa pasabog ni Duterte, ebidensya nilabas, bistado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon, no? Tayo ay sumisid sa mga balitaan ngayon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Insider Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Insider Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Insider Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Maganda itong sinabi ni Jason. Yung si Sir Badong. Ito po ang pahayag ni Jason. Ano ba nagawa niyan maliban sa ayuda? Si Pangulong Marcos daw po. Ito po yung pulso ng taong bayan tungkol po sa mga nagawa ni Pangulong Marcos. Ano ba nagawa niyan maliban sa ayuda? Puro ayuda. Parang pinagtatakpan yung kakulangan niyang ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakarampot. Hindi ka na nga makapagserbisyo na maayos, lalansihin mo pa ang taong bayan. Tapos ang nakikita ng tao, biyahe ka ng biyahe, gastos ka ng gastos. Yan po ang magandang pahayag ni Jason tungkol po rito kay Pangulong Marcos. Tama, correct, di ba? Alam niyo po, pero malupit yung sinabi ni Jason na yung ayuda ay panlalansi, no, sa taong bayan. Kasi hindi naman po tunay na serbisyo yung ayuda, no? Ang ayuda, band-aid solution po yan. Lalo na yung concert, di ba? Yan pong concert at ayuda na yan. In the long run, wala po yan. Ubus po ang pera ng taong bayan dyan. Bigay ka lang ng bigay, wala naman pong, di ba? Hindi po siya, artificial lang po dapat. Lalo na po yung... tama naman yun. Kasi ang ayuda talaga, no? Kumbaga, hindi yan pinamimigay kung wala namang problema dito sa bansa natin. Wala tayong krisis, wala tayong yung mga pandemic, 'di ba? Wala tayong hinaharap na gayon, walang kalamidad. Kasi kung tayo mamimigay tayo ng ayuda, ba't tayo nakikita tayo? Kala mo pambigay ako eh. Hindi, kung kayo po syempre, kung magbibigay kayo ng ayuda, tapos wala namang problema masyado sa bansa natin, ang problema lang naman kasi ngayon yung pagmahal ng bilihin. Tapos yung West Philippine Sea, 'di ba? Yung China, tapos ganyan. Yun lang naman eh. Yun lang nila lang. Malaking problema yun. Pero syempre, yun naman ang problema eh, 'di ba? Kumbaga, ibang senaryo na yung ganun. 'Di ba? Pero yung kung may pandemic, kalamidad, yan. Maaaring gamitin yung ayuda, maaaring magbigay ng ayuda. Pero sa mga ganitong panahon na lahat naman ng mga tao ay nakakapaghanap buhay, nakakadiskarte ng pera sa araw-araw, no? Is hindi na siguro kailangan na magbigay pa ng ayuda. Kasi kung magbibigay ka ng ayuda ngayon, is parang pag-aaksaya ng pera. 'Di ba? Pag-aaksaya ng pera eh. Paano kung kailanganin natin yan sa mga susunod? No? Na wag naman sanang dumating. Magkaroon ng kalamidad. Magkaroon ng ganung pandemic. 'Di ba? Meron tayong huhugutin. So kapag naubos yan, paano tayo? Wala tayong huhugutin. So uutang tayo. 'Di ba? Utang na naman. Hindi na tayo matatapos, utang na naman eh. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. Kumbaga yung sinasabing band-aid solution. Kumbaga pantapal, 'di ba? Kung wala kang trabaho, walang mapagkunang 'di ba? Pero ang kailangan natin ngayon sa bansa natin is karagdagang trabaho ng mga kababayan natin. Yun yung magandang maibibigay natin sa kanila kaysa sa ayuda. At karagdagang sweldo, no? Pagtaas ng sweldo ng mga kababayan natin. Dahil eto ang krisis lang natin ngayon, pagtaas ng bilihin eh. Yun lang talaga, 'di ba? Para maging maayos. Kasi tumataas ang bilihin, pero ang sweldo pa rin ng mga kababayan natin ay hindi naman tumataas. 'Di ba? Ganun pa rin. Lalong-lalo na yung mga below minimum ang sinusweldo, 'di ba? Sa mahal ng bilihin, halos lahat nahihirapan. Kaya mas maganda yun ang pinakatutukan eh. Kaysa magbigay ng ayuda is bakit hindi na lang yun ang tutukan. Yung pagbibigay ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan natin, 'di ba? Mas maganda yung pinagtatrabahuhan yung pera, 'di ba? Nakakatulong katulad do sa mga tupad, 'di ba? Nakikita natin sila mga nagwawalis, magdilinis ng mga kalsada natin, yung mga kababayan na ganun. Ang laki nang naitutulong nun, no? Sa environment natin, 'di ba? Yung mga ganong karagdagang trabaho. Yung mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho. 'Di ba? Cancer.
Kasi nagiging regular na yung concert. Concert? Ano bang concert dyan? Nagiging regular na yung concert sa Malacanang. Kita naman natin kung sino yung nasisihan. No? Dahil wala na pang umiimbita. Inamin naman yan ni Pangulong Marcos eh. Mahilig silang manood ng concert. Di ba? Ano yung tawag nila dun sa bakit hindi niya napigilan? No? Yung panonood ng concert ng mga international unmissable. Yun yung sinabi niya, no? Unmissable ba? Tama, no? Unmissable. Unmissable? O hindi dapat palampasin. Wala kang pinalalampas eh. Basta kasiyahan. Itong gobyerno natin, walang... So, syempre, baka si PBBM kasi syempre, yung yung dati pa siyang teenager, di ba? Kumbaga, nandoon pa rin, no? Ang aura niya sa pagiging ganun. Pero ngayon kasi, iba na eh. Iba na ang panahon ngayon. Di ba? Iba na, syempre, lalong-lalo na, nasa mataas na posisyon. Syempre, hindi ka pwedeng magpakita ng mga ganyan, 'di ba, na parang relax lang, gano'n. Yung sinasabi nga nila, no, hindi naman sa akin ang gagaling, no? Ang gusto kasing makita ng taong bayan talaga is yung pagtatrabaho. Nandoon na nga yung syempre may karapatan namang mag-relax, o 'di ba? Nandoon na tayo. Karapatan naman mag-relax. Yes, kailangan talaga mag-relax ng kahit sino. Lalo na ang presidente, nakaka-stress naman talagang trabaho ang presidente. Kailangan mag-relax. Pero yung mga masyadong expensive siguro, wag naman masyado, medyo bawasan naman, 'di ba? Kasi nga napag-isipan ganito, yung pera ng taong bayan ginagamit doon, kahit sabi mo personal mo kasing pera 'yon, yung ginagamit is may isip pa rin ganun. Syempre nasa mataas na posisyon ka, 'di ba? Isipin ng iba, imbis na ipantulong mo na lang sa mga tao yung ganyan, yung mga pinambabayad sa mga ganto, ganyan. O, di ba, ginagastos mo pa dyan. Yun ang naiisip ng mga kababayan natin. Kaya medyo dapat umiwas ng konti sa ganon. Di ba? Hindi masamang maglibang, hindi masamang magpahinga, di ba? Bigyan mo ng oras yung sarili mo, pero, kumbaga, medya-medya lang, no? Wala nga, konti lang nga yung imbitado dyan sa concert niya. Hindi pwedeng pantapat eh. Sabagay, baka yun yung purpose nila. Hindi lang naman sa Malacanang nagko-concert, di ba? May mga pasalamat concert din silang sinasabi. Ito po ang sinabi ng grupo ng mga health workers. So, sa kanila po yung concert, ha? Ano po sabi nila? Grupo ng health workers sa Malacanang, solusyon kaysa concert. Alliance of Health Workers sa concert na inihanda ng pamahalaan para sa kanila. Ang tinutukoy ng grupo ay konsyerto sa palasyo para sa mga ating mga health workers. Kaya siguro kung kaysa mga concert ang ipakita, ang gawing mga programa, mas maganda yung pagtulong na lang talaga. Ganun naman talaga eh. 'Di ba? Kaya naninilbihan lahat. Naninilbihan naman lahat sa ating bansa. 'Di ba? Ang pinakatrabaho kasi ng mga politiko talaga ang maglingkod sa taong bayan. Kasi ang numero unong magpapasaya sa taong bayan, hindi yung mga banda, hindi yung mga guests, hindi yung mga concert, hindi sila mapapasaya ng mga yan. Panandali ang saya lang yan. Laging dapat ang iniisip natin is yung pangmatagalang ikasisiyan ng mga kababayan natin. Ano yun? Yung paglutas sa problema ng bansa natin. Yung paglutas ng pagiging hikahos natin. 'Di ba? Na maging maayos ang takbo ng bayan natin. Yun ang gusto ng mga taong mangyari. Higit pa sa concert yun. Doon talaga magiging masaya lahat ng mga Pilipino. Hindi sila humihiling. Walang humihiling ng mga Pilipino na magpa-concert ka naman o magpa-guest ka naman ng ganito. Hindi nagiging basihan ang mga sikat na guests, no, para mapasaya yung mga Pilipino. Dahil ang magpapasaya sa kanila ay yung malutas ang nagiging problema ng bansa or nakikita nila na kinikilusan. Ayun yun. Yan pala meaning ng KSP, no? Konsyerto sa palasyo. KSP po parang talaga. Sama nung... Alam po ninyo, matapatan na tayo. Etong mga konsyerto, kayang ayuda na yan. Sa tingin nyo, para saan yan? Di ba? Para maipakita po nila na concern yung gobyerno sa mamamayan. No? Yung gusto nila maging masaya yung mga tao sa mamamayan, sa pamahalaan. Daming ginagastos, no? Bilyon-bilyon. Para lang sa pagpo-project. Etong gobyerno natin, for 2 years, mas ano po sila eh, mas concern sila sa projection kaysa sa mga totoong pagtugon ng problema. Panay projection lang po, panay projection. No? Projection lang na marami silang ginagawa. Labas ng labas. Balik na tayo sa ganun, no? Alam niyo si Tatay Digong, in fairness, nilabas niya lang po yung sangkatutak na nagawa niya. Noong patapos na po yung kanyang administrasyon, yung Duterte legacy. Eto, hukay pa lang. Pinagmamalaki na. Dito, magtatayo. Ha?
Panay hukay lang eh. Magtatayo ng hospital, magtatayo ng clinic, magtatayo lang. Groundbreaking, ihahanap pa lang kung kaninong gagastos. Panay ano po, no? Wala talaga ka makita pati pagtugon sa problema. Alam niyo po, mahirap talaga sa bibig nahuhuli yung ano eh. Sa bibig nahuhuli yung mga bugok na politiko. Bakit po? Ini-interview si Risa Ontiveros eh. Tinatanong siya, tatakbo ka ba sa 2028? Wala pa sa isip ko yan. Pero, kinakailangan yung mismong sinabi ni Risa Ontiveros para talagang magandang pakinggan. Wala pa raw sa isip niya kung siya itatakbong presidente sa 2028, no? Pero lahat daw ng ginagawa niya ngayon, ito, sana ito 'yun. Sa interview niya kay Karen Davila. No? Senator Risa Ontiveros says she is not yet considering to run for president in the 2028 election. But assured that she is working on forming a credible opposition slate. She adds that the opposition coalition is announcing its 2025 senatorial slate before 2024 ends. Para sa akin, mas maganda na lang siguro kung ngayon na lang, pag senador na lang. Kasi kung kunwari, alam mong maraming naiinis sa'yo, maraming hindi maganda yung nagiging feedback na natatanggap mo. Siguro kung tatakbo kang presidente nun is 50-50. Di ba? Baka nga baka 2050. Paano ba? 2080, mga ganun. Di ba? Kasi, syempre, baka iniisip na, nanalo ako ng senador. Di ba? Sa mga dilawan, ako lang ang nakapasok. Di ba? Pero hindi naman po kayo nasa top 5. Di ba? Mas maganda talaga kung nasa top 5. Medyo kumpiyansa ka dun eh. Kapag sinabing nasa top 5 ka, ang ibig sabihin, ang daming, di ba? Ang daming naniniwala sa iyong kakayahan. Ang daming nagtitiwala sa iyo. Di ba? Pag nandoon, yun, pwede kang tumakbo sa pagiging presidente. O pagpalagyan natin, huwag lang top 5, top 3 na. Di ba? Ang daming nagtitiwala sa iyo nun. Paano yan kapag mababa, di ba? Di ba? Ngayon, kung magiging presidente, ay ano pong gagawin natin? Kasi sa pagiging senador po natin, kala mo ako na naman kasali ako sa senador, di ba? Hindi, sa pagiging senador nyo po, is wala naman po kami talagang nakikita, di ba? Hindi ko naman po minimenos ang inyong ginagawa. Pero ang daming kababayan natin ang nagkukomento, di ba? Ang nagsasabi tungkol sa mga ginagawa ninyo sa Senado. Ang mga tao, hindi po yan mga nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan. Tinitignan nila kung ano yung ginagawa ng mga tao sa Senado. Di ba? Kahit ako, pinag-aaralan ko, tinitignan ko talaga yung mga nandiyadyaan, yung mga senador. Kung sino talaga ang mas karapat dapat talagang maupo dyan. Ngayon, syempre, sa inyo, nakikita natin. Ang nakikita po namin lagi is lagi pong, ba't ganun po, lagi pong paghigante. Di ba? Lagi po tayong may bitterness. Lagi pong imbestiga. Okay lang po sana kung iba-iba yung iniimbestigahan nyo eh. Di ba? Kaso nga lang talaga is nakatutok lang po kayo sa mga Duterte. Yun lang po talaga ang tinututukan yung kaso. Ngayon, mag-iimbestiga ho kayo ng iba't ibang tao, pero bandang huli, bumabagsak pa rin sa Duterte. Diba? Ganun pa rin. Kailangan mapakulong si ganito, kasi ang nangyayari is nagagamit po ang inyong posisyon sa ganun, sa mga personal na alitan. Diba? Kailangan makabawi ako sa'yo, galit ako sa'yo. Nandito ako sa pwesto, kailangan gamitin ko to para mapakulong kita, para madiin kita. Yun po. Yun po ang nagiging pangit na imahe ng isang politiko. No? Ang paghihigante. Hindi po tayo niluklok ng tao dyan para maghiganti lang po sa mga taong kinaiinisan nyo. Niluklok po tayo ng mga tao. Ba't tayo na naman? Ba't kasama na naman ako? Niluklok po kayo ng mga tao dyan para kayo po ay maglingkod sa bayan at kung ano ang inyong magagawa para sa taong bayan. Hindi po importante sa kanila ang mga investigasyon ng mga personal na problema lang. Diba? Hindi naman ganun kalaking problema ng bayan ng mga Duterte. Dahil kung problema ng bayan ng Duterte
Mismong mga tao na mismo ang magsasabi na ang mga Duterte ay nagpahirap sa bansa. Ang mga Duterte ang mga Duterte ang nagpabagsak sa bansa. Ang mga Duterte ay ganito, ganyan, ganyan. Sa mga tao po natin madidinig. Pero iilan lang po ang nagsasabi na gano'n ng mga Duterte. Pero karamihan is pinagtatanggol ang mga Duterte at sinasabi nila na kontento sila sa nagawa ni Tatay Digong na siya ay presidente pa. So ang nakakakita lang po ng pangit na ginagawa ng mga Duterte ay kayo lang po. Diba? Hinuhukay nyo lang po kung ano yung pangit na ginawa nila dahil po since day one is galit kayo sa kanila. Yun po ang nakikita ng mga tao. Diba? Nahahalata po ng mga tao yun. Diba? Ang dami pong problema ng ating bansa na pwedeng pag-usapan dyan sa Senado na hindi kumukonekta sa mga Duterte. Hindi ko po sinasabi na, iwas sa problema ang mga Duterte. Hindi po. Diba? Pero bukod sa mga Duterte, ang dami pong problema ng bansa na pwede nyong pagtalunan dyan, pwede nyong pag-usapan dyan. Marami kayong batas na marami kayong pwedeng ipasa dyan para sa mga Pilipino. Sa isa pa niyang sinabi, pero gumagawa siya ng paraan, no? Si Risa Ontiveros, gumagawa siya ng paraan para mapaghandaan yung 2025 at 2020. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para mapaghandaan yung 2020. Paghandaan. At 2020. Okay, karapatan naman lahat nila yan. Kasi panayang paninira niya po kay Alice Go, warak na si Alice Go. Tapos inuugnay niya ngayon, Duterte na naman, no? Kung papansinin niyo po yung mga pahayag ngayon ni Risa Ontiveros, una pa na Alice Go. Nung na-establish na nila na masama yung Pogo, at may mga kasabwat yan na mga local officials, katulad ni Alice Go, pilit na ngayong kinokonekta yung si Alice Go at saka kay Duterte. Di ba? Alice Go. Si Alice Go ang kinakausap, ang iniimbestigahan. So sinegway na naman kay Duterte. Gaya kay Kibuloy. Si Kibuloy ang iniimbestigahan nyo. Yung mga kaso ni Kibuloy, sinesegway nyo na naman kay Duterte. Kailangan laging kasama si Duterte. Kumbaga, iba-ibang tao ang iniimbestigahan nyo, pero isa pa rin ang binabagsakan. Yun yung sinabi ko kanina. Isa pa rin, ganun pa rin, Duterte pa rin ang nagiging resulta. Kumbaga, 1 plus 1 equals 11 pa rin. Diba? Ngayon, pilit niya nang kinokonekta nung napasama na yung Pogo. Pilit na niyang kinokonekta na nagbukas ng Pogo sa Pilipinas ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. Ngayon, meron nag-comment no? Sabi nung nag-comment dito sa X, sa interview niya kay Karen Davila. Ayun naman pala, di ba? Ayun naman pala at masama pala ang Pogo. Hindi ba kayo ay mga senador? No? Hindi ba kayo ay senador? Kayo ay gumagawa ng batas. Bakit hindi ninyo ipagbawal yung Pogo sa Pilipinas? Pwede. Simple, di ba? Alam pala nila na bawal, di ba? Sila kaya nilang gawin na hindi yan, di ba? Pagbawal yan. Ba't di nyo ginagawa? Kasi hindi pa lumalabas yung mga Duterte. Kumbaga, kailangan maisabit natin dyan. Sa pagbawalan natin, tapos pag nakulong yung mga Duterte, doon natin patupad. Ito sabi, ang dami mong propaganda virus. If Pogo is so bad, outlaw it. Gawa ka ng batas, banning all Pogos, legit or illegal. Kayo ang gumagawa ng batas, tapos ibintang mo lahat kay Duterte. Bilib na sana ako sa'yo, pero di mo naman kayang imbestigahan ng Pogo sa Cavite. Ang dami pong binato sa kanya, no? Tama yan, kasi ang bukang bibig niya, ito po ang bukang bibig niya ngayon. Former President Rodrigo Duterte opened the doors for the Pogo industry in the Philippines. Yan. Emphasizing that the rosy promises of Pogos were broken and has spawned a host of evils against the society. Okay. So, napagtatagni-tagni natin ngayon. Una, walang intensyon si Risa Ontiveros tsaka itong gobyerno na to. Wala, hindi niya to ginagawa para mapabango si Marcos, no? Si Risa Ontiveros, hindi niya to ginagawa para mapabango si Marcos at tsaka malutas yung problema ng Pogo, hindi po. Ang ginagawa niya, siraan lang po si Pangulong Duterte. Para saan? Ayun nga po, kasi feeling niya siya yung leader ng oposisyon. Yun ang lumalabas, di ba? Sa ginagawa niyong yan, is parang sinisira nyo ang mga Duterte. Yun nga ang nagiging komento sa inyo. 'Di ba? Kahit anong klaseng imbestiga ang gawin nyo, no? Kaya nyo namang ipagbawal yan kung tutuusin. May power kayo para ipaglaban. Para ipagbawal yan.
Pero hindi nyo ginagawa. Alam nyo palang bawal eh. Eh di, ipagbawal yan. Di ba? Ipatupad nyo yan. Gumagawa kayo ng batas. Yung gumagawa ng batas sa Senado. Di ba? Ipatupad nyo yan. Okay, kasi hinihintay ko lagi. Laging puro bawat imbestiga, kailangan Duterte sabit yan. Kahit na iba yung mga kaso. Eh kung sa PCS ko nga, kung sa PCSO nga, kung may isasabit yung Duterte, talagang isasabit nyo talaga eh. Di ba? Buti nga, hindi nabanggit ang mga Duterte dun eh. Oposisyon na hindi kumukontra sa administrasyon. Siya lang ang tanging oposisyon na hindi kumukontra. At gumagawa na siya ng paraan para maghanda sa 2028. Dahil magpipid daw siya kung hindi niya sinasabing siya yung magiging presidente. Pero lahat tong ginagawa niya ay paghanda para sa 2028. So malinaw na yung biggest, no? Yung pinakamalaking balakid sa inyo pagdating sa 2028 ay hindi si Martin, hindi si Tulfo, kung hindi mga Duterte. Kaya ngayon pa lang sirain na yung mga Duterte. Kaya lang ginawa nyo na yan. No? Ginawa nyo na yan eh. Kay Marcos at kay Duterte, wala rin nangyari. Nanalo pa nga si Marcos, nanalo pa nga si Sara. Overwhelming pa, majority vote pa. Tinambakan. Kasi sa panahon ngayon, wala na eh. Malaya nang nakakapanood ng mga tao, malaya nang nalalaman ngayon ng mga tao kung ano ang katotohanan. 'Di ba? May iba't ibang platforms na tayo. Tama, platforms. 'Di ba? Hindi katulad dati, no, sa telebisyon. Siyempre doon, kung sino ang kinakampihan ng mga channel noon, eh doon lang sila. Limitado ang pagsasalita. Ngayon, hindi na limitado. Marami nang nakikita, napapanood ng mga tao. Gaya, nakakapanood sila ng SMNI. Diba? Marami na. Tapos may mga online, yung mga dyan sa social media. Diba? Kaya na mamatsyagan na ng mga tao kung ano yung ginagalaw ng mga politiko ngayon. Hindi na katulad ng dati na ang mga tao ay mauuto. Diba? Na kahit anong gawing paninira doon sa politikong yon o doon sa tatakbong yon, eh paniniwalaan agad ng mga tao. Ngayon, sino ba yung sinisiraan na yan? Diba? Yung pinag-aaralan nila, pinapakinggan nila kung ano yung mga ano na dati, binabalita sa kanya, kung ano yung mga ano, lumalabas kung ano yung maganda at pangit na ginawa niya sa buong buhay niya dahil may mga social media na, may mga ganito na. Diba? Ganun yan. Diba? Namomonitor na ng mga tao. O baka kayo naman, yung social media, patanggal natin yan, ganito, ganyan. Kapag ginawa niyo po yan, nako, sigurado, diba? Malaking problema yan. Malaking problema po sa inyo. Siyempre, doon sa mga nasa social media, problema nila yon, may problema sila. Pero mas malaking problema nyo yan. Alam nyo kung bakit? Yan ang pinakasusi. Yan ang pinakasusi na talagang ikasisira ninyo. Dahil talagang ibig sabihin, kapag pinatanggal nyo yung mga yon, is natatakot kayo sa katotohanan. Natatakot kayo na malaman ng mga tao o mabuksan ng mga mata ng tao, mga isip ng tao, 'di ba? Sa katotohanan o malaman ng tao kung ano talaga ang totoo, kung ano yung nagawa ng tao na yun, kung ano yung hindi niya nagawa, kung ano yung hindi magandang nagawa. 'Di ba? Kumbaga, gusto niyo pagtakpan lahat ng mga kamalian. Yun. 'Di ba? Pero kung wala kang ginagawa, malaya pa rin nagpapahayag lahat, is maganda yon. Pa kayo. Uulit lang kayo. Kaya nga, ang hamon namin dito, kung masama pala, matagal na natin itong hinahamon. Kung totoo yung gusto ninyong malutas yung Pogo, at totoo yung sinasabi ni Ontiveros. Kasi ang problema, tumitigil lang kayo kay Duterte. Tama yung hamon, no? Bakit hindi nyo imbestigahan lahat ng Pogo, lalo na yung Cavite? Alam nyo, ang dami na pong, ano ba meron sa Cavite? Hindi ko talaga alam. Wala talaga ako alam. Bakit gustong-gustong imbestigahan yung Cavite? Ang point ko lang, kung masama talaga yung Pogo, ipagbawal nyo. Bakit? Senador kayo eh. Maliban na lang kung ang purpose ninyo, kaya nyo tinatalaka yung Pogo para siraan yung mga Duterte. Nagsalita na nga yung mga PAOK na yung PAGCOR. Kayo nga dapat lumulutas ng PAGCOR, hindi po pwedeng ibintang nyo lang sa iba. Sabi ng PAGCOR, kaya daw nabigyan ng lisensya yung mga Pogo dahil may mga ex-cabinet. Bakit nyo pinigyan ng lisensya? Kung ex-cabinet na pala. Hindi ba dapat hulihin nyo? Kasi malamang ang ibig nila sabihin, sinusuhulan sila. Bakit hindi nyo hulihin? O nga, Osmond naroon na nga tayo. Ipagpalagay nyo na nangyari yan kay Tatay Digong. Anong gagawin natin? Isisisi lang kay Digong, wala kayong gagawin? Hindi naman talagang pinapasok ni Tatay Digong yan.
Wala namang problema dun eh. Ngayon naging problema yung Pogo. Ngayon tayo nakakatuklas na mayroong mga criminal na activity. Anong gagawin nyo? Alam mo, ikaw, Osmond, at yung amo mo, yung presidente ngayon. Yun yung hinahanap namin kasi nung presidente si Tatay Digong, malamang hindi nila nagagawa yan. Yung mga ginagawa nila ngayon. Huwag nyong isisi lagi kay Duterte. Yun ang problema, lahat na lang ng problema, isinisisi lahat kay Duterte. Diba? Ayun yung medyo hindi ko kasi nagugustuhan. Diba? Hindi nila nakikita yung mabuting ginawa, no, ng presidenteng yun. Sa dami nga na naging presidenteng dumaan, diba? Ang dami nga may ng mga naging palpak ang ginawa, yung mga ibang nagdaan. Huwag na natin sila i-mention. Nasabot pa nga sa kung ano-anong kontrobersiya. Diba? Pero si Duterte, alam naman natin na kahit ganun lang, no? Siyempre, hindi niya naman masyadong nagampanan talaga eh. Yung pagiging presidente na ano talaga, yung gagawin niya talaga. Kasi nga, hinarang siya ng pandemic nun eh. Kumbaga, yun ang naging harang sa kanya. Pero, ang laking achievement ang ginawa ni FPRRD nung pandemic. Ang dami niyang taong nailigtas at natulungan. Diba? Ang dami niyang naisalba nung pandemic. Una, legal kay Duterte yan. O ano ibig sabihin ng legal? Nai-inspeksyon, nakikita nila kung may nilalabag. O ngayon, anong sabi ng PAOK? 300 illegal operators. Oh, ano ibig sabihin nun? Nahon ngayon na ang presidente, yung amo mo, may illegal na nag-o-operate. Pag illegal yan, ako, illegal nga, ayaw nga sumunod eh. Ibig sabihin, kung ayaw niyang sumunod, malamang, panay illegal ang ginagawa niyan. Ano yun? Sasabihin nyo lang, kay Duterte nagsimula yan. Alam nyo ba na yan ang pinakapalpak na katwiran? Siguro marunong ka mag-isip. Hindi na sapat yun. Ano yan? Hanggang 2024, problema, 2028, problema natin yan. Sasabihin nyo lang, wala kaming dapat gawin dyan. Yung gobyerno, walang dapat gawin. Kasi dahil kay Duterte yan, sumusunod lang pala kayo kay, kay Risa Ontiveros. Nagpapabango lang si Risa Ontiveros. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Insider Updates at syempre yung boses na yun na ating natunghayan na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.